Francis, galaw-galaw mo yan. Sige po, bayo po ay nagsasasin sa isang team ni John at Nilen. Bago po tayo tumutulog sa kanila po isang team, ay kumuha po tayo pang palakas loob mula sa panalangin na pangalan tayo sa panalangin. Po, tayo po ay pumibigay po ang panalangin. Sa ngalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kami po ay malangin sa oras ito. Aming Diyos na mapagpala na naniniwala kami na sa oras na ito sa buhay ni Jan at Lian. Pagpapalain mo, Lord God, na nagtutugtag po o Diyos, Lord God, na ninais po nila na sila po ay magsama o Diyos. Ang pagpapalang ito ay nagmumula sa iyo, manapay pagpalain mo, Lord God, ang araw na ito sa buhay po ni Jan at Lian. Hindi maitaas ang papurihan ka sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na po yung makakaupo, mga minamahal na kapatid. Babasahin ko po mula sa banal na kasulatan ng chapter 5, o Efeso chapter 5. 5 hanggang sumusunod, sabi, paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kristo na siyang ulo ng iglesia sa kanyang katawan. Naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Ang Diyos, matapos linisin ng pamagitan ng tubig at salita, ginawa niya iyon upang iharap sa kanyang sarilang iglesia, marilang, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubon. Dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ito po ang huling bagit po sa banal na kasulatan. Mahalin ninyo, lalaki, ang inyong asawa. Mga babae, igalan ninyo ang inyong mga asawa. Ano po? Napakaganda po, mga minamahal na kapatid, na ayon po sa banal na kasulatan, ay dalawa po ang sinasabi, pasako at mahalin. Bakit kaya idinidiin nyo sa banal na kasulatan? Mga kapatid, ang Biblia po, ang lolo at lola po ay hindi pa buhay, ay Biblia na ito. Ang lolo ng lola po ay hindi pa rin buhay, ay Biblia na ito. Sa mga kapatid, hindi pa ako sinisilang noon, ay Biblia na po ito. Sa edad kong ito, ang mga minamahal na kapatid. So sa makatuwid, ito po ay ginawa at may gumawa po. At ang gumawa ay walang iba. Kung hindi po ang lumikha sa atin, yan po ang Diyos. At ang sabi po, mahalin ng lalaki ang kanyang asawa at pasakop. Ano po? Kaya marami pong hindi nakakaintindi ng pagpapakasal at marami pong naghihiwalay kasi po hindi po nasusunod ang nais po ng Diyos. Ano po? Dahil na sinabi ng ating Panginoon ay my people are perished because lack of knowledge. Ano po? Dahil sukulang sa kaalaman, nagiging practical na po ang sitwasyon. Ano po? Dito lang po sa Pilipinas, nakita na walang divorce. Ano, may annulment. Sa ibang bansa, basta ayaw mo na, walay na. Kasi hindi na binibigyan ng importansya. Ang naman ng kapatid, yung tinatawag ng inisyon ng Diyos. Ano po? Paano mamahalin ng lalaki ang kanyang asawa? May mga bagay kasi o sitwasyon, ano po, na nangihinawa ang lalaki. Dahil minsan, nakita niya ito na medyo mabait, later on, ay nagpuputak na. Masakit sa tenga ng mga lalaki yun. Yung mga lalaki tuwan-tuwa ay lalo na sa likod, no? Dahil minsan, yung kanyang asawa,
ay mapanghanap. Ano po, di ba? Sabi nga, sa hirap at sa ginhawa, di ba? Kasako, ngayon nung nahihirapan na, ayaw na. Minsan may mga ganong sitwasyon. Or either sa mga sitwasyon ng pananalapi, yan po minsan yung nagiging dahilan din. Sa mga lalaki naman kasi, minsan pipili tayo maganda. Ano po, tama po ba yun? Pipili ba tayo sa itsura? Ano? Mga lalaki, mami kayo, ayaw ka ng mami ng lalaki, ano po? Di ba? Tumitingin tayo sa itsura, di ba? Pag napangasawa mo niyan, ang ganda, ano po? Eh pag nagkaanak na yan, di ba? Minsan yung pasesihan niya ay nawawala na, di ba? At minsan naman, kapag umuwi ka ng bahay, dati siyang mabango, eh amoy ng isda at saka amoy ng amoy na siyang bawang daw. Sabi mo, ano pa, mga babae, pagkakataon yun po sabihin ngayon, di ba? Di ba, minsan dati, yun ang tingin sa kanya na mabango, no, dahil na lagi na sa kusina, no, nangamoy isda na, nangamoy karni na, ano, so minsan hinahanap ng mga lalaki, okay, itsura, nagbago na, mga mahal na kapatid, na kalalaki yan, ano po, yan po ay sinapaan natin at sinapaan natin sa Diyos. Kaya dapat, anuman sitwasyon na nangyari, mahalin mo yan. Kasi yan ang katakdahan nais ng Diyos na mahalin ang kanyang asawa. Ano po? At yan naman sa babae. Ano po, pasakop. Marami ang babae hindi nagpapasakop sa kanila. Kaya sinasabi, ito ay under Bisaya. Ano po? Hindi po, ang ibig sabihin ng under Bisaya, ang pamahal ng lalaki. Kaya naman natin mga lalaki, di ba? At ano pa, minsan nagiging tap yung babae. Minsan hindi nakapagtrabaho yung lalaki. Ano yung nangyayari? Papasakop, sumusunod na lang yung babae. Ano? Yan po man din. Gusto nagtatrabaho kung ano pa man din mga kababay niya. Dapat pasakop ka sa isawa. Ang sabi doon, pasakop sa isa't isa. Lahat ng bagay dapat pinag-desisyonan. Kaya lang minsan, nagliliman na. Ano po? Diba? Kaya minsan, 10 taon silang nagsama, naging magkatipan, mungkin sa naghiwalay na agad. Diba? May mga ganong sitwasyon. Ano po? Pero dapat, inuunawa ng bawat isa. One question. Kaya yung word na asawa, ano yung asawa? Spell po natin asawa. A-S-A-W-A. Minsan hindi na kakarelate kung anong meaning talaga ng asawa. Tingnan natin kung nakakarelate sila. Ano po? Magaling po natin yung A sa asawa. Ano nangyayari? Asawa na. At sasawaan na. Kaya minsan magkapatid na lang ang turingan. Ay, hindi po dapat magkapatid. Pero iba, ang sistema ng magkapatid sa mag-asawa. Ano po? Dapat nalalaman niya na yung pinuhan niya ay talagang mahal na mahal. Ano po? So, nawala yung A. Ngayon, tanggalin natin yung S. Ano nangyari? Awa na lang kasi may anak ako, kasi may anak kami, kasi ganyan na lang. Di ba? May mga ganun sitwasyon. Awa na lang nararamdaman. Ano po? And later on, nawala uli yung A, wawa ng lahat. Ano po? Naiwala na ng anak, nawala ng lahat. So, ano nangyari sa sitwasyon? Di ba? Then, nawala yung W. Na lang, mga na later on. Ano po? Kaya dapat huwag natin pag-iwalayin yung word na asawa. Ano po? Dahil pag pag-iwalayin niya, yan na matatapos sa mga minamahal na kapatid ang isang Kristo. Ayan po ba? Ano po? So napakaganda na sinabi sa Biblia, muli aking babanggitin, mga minamahal na kapatid. Ito po, ang sabi po, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ang bandang huli, sinabi ko rito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So napakaganda po. Simula, ang pag-isang dibdib, naniniwala ko, yung dalawa ay tutungo sa isang magandang tahakin. Ang kamatayan lang ang magpapahiwalay sa ano po. Amen po ba? Amen. Okay. So bago po tayo dumako sa kanyang pag-iisang dibdib, meron po bang tumatanggi? Abay tumayo na kung meron. Nasa labas, pastor. Nasa labas, pinapasok. Tama, hindi ko pinapasok. Eh, tatanungin naman natin ang mga magulang ni Lendel. Ano po? Kayo pa talaga hindi napipilitan lang.
Kami na po kayo. Ano po? Hindi, nakashare na, Pastor. Nakasyak na. Okay. Babae, nakangiti naman sila nanay. Ano po? Sa part naman na nila, hindi naman na kayo ika nga napilitan lamang sa kanilang pagiging din. Kung ano sa kanila, ganun din sa akin power. Ano po? Siyempre, tanongin naman natin mga ninang. Ano po? Ninang, hindi ba kayo napilitan lamang sa... hindi naman. Ano po? Hindi na kayo na pinamanong sa inyo. Ayun po ang maganda. Ano po? Na ika nga lahat po ay naaayon. At yun po ang gusto ng ating Panginoon. So, ang kapayapaan ay tunay na sumaatin. At kapag may kapayapaan, ang Diyos po, ang tunay po na nag-ahari po sa bawat isa. Yan. So, yan po tumayo. Okay. Yung ating dalawang nagmamahalan. Yan, John and Len. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo ay nagkatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos ng kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni John at ni Len. Sa isang banal na Kristiyanong kasalan, ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sinumang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahingamunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa isang banal na tipan, ito ay dapat igalang. Okay. Yan, bago po tayo magsimula. Meron ko po gusto sabihin. Amen. Okay na. Iiyak na yan. Wala ito sa isang kanta na you're my sweetest affection, you're my strongest inspiration, and I love you, it's true. There's no mountain I could not climb as long as you're mine, and I thank you for you. Before we started as a couple, back then ay nakala ko na handa na ako magkaroon ng pamilya, magkaroon ng responsibilidad, maging ama at kasama. Unfortunately, we never to investment and business plans ko while reviewing for the forest. So I suffered my all-time low and it really hit me so hard. Short ako sa bar review, the budget, and I almost backed out sa exam. And eventually, failing the toughest exam of my life, which left me a lot of debts and exams. Pero regardless sa mga naging problema ko, pinagig mo ako. You stayed by my side, you lent me your hand, inahon mo ako sa psychologically, emotionally, and even financial problems. So, the image of you, creating and monitoring para sa lahat ng pagastusin natin, bayarin natin, how we'll get to, nasa isip pa rin. From inuutang na natin yung mga babae natin yung utang. And ngayon, konti-konti na lang, makakaranas tayo. And proud ako kasi ngayon, at least kahit paano, ahead tayo sa mga studies na baby. And gusto ko lang sabihin na I owe you in giving me time to look for an employment that I love doing. I owe you my latest promotion. I owe you my dedication to work. And I owe you the righteous life for all. You became my strongest inspiration. You changed my perspective in life. You changed my goals. And you changed my priorities sa mga bagay na ikakabuti natin at sa kinabukasan natin. You made me understand na kaya natin malampasan lahat ng challenges as long as magkasama tayo ng mga. I thank you for being you. Thank you for guiding me to the right path. Thank you for reminding me that I can accomplish a lot of things. Thank you for being you. Being you brings out the best of me. For all this, I love you. Wow, ang sweet naman. Talagang mahal talaga. Yan.
Okay, then, may gusto ko bang sabihin? Si Jan. Bakit gano'n? May script pa daya. Ayun, sa akin, syempre, lahat naman hindi natin pinlano. Nagkakilala tayo ng wala sa plano, walang koneksyon, wala kahit ano. Pero, nagkagulatan na lang tayo na yung Manila at Laguna naging magkatabi. Yung effort, hindi matumbasan. And hindi ko rin alam na aabot tayo dito. Kasi, wala pa si baby, ang dami natin pinagdaan. And nagulat na lang ako, mas naging strong tayo nung dumating si baby. Or nung pinagbubutis pa lang siya. Nagulat ako na akala ko magbabago lahat in bad things. Pero naging better siya. Akala ko ako lang lahat nung hindi pa ubuntis. Pero nung nabuntis ako, nagulat ako. Kaya mo palang magbago. As in, pinakita mo sa akin na hindi dahil nabuntis ako, okay na lahat, as in, andyan na. Pero pinaranas mo sa akin na prinsesa pa rin ako. And lalo nung lumabas si baby, lahat ginawa mo as baby. Lahat tiniis mo, lahat ng kuya, at lahat ng pagod. Ba't ka naiyak? Dahil dyan, bibigyan niyo po ako ng 5K kasi umiyak po siya. Yun po ang usapan namin na pag umiyak siya, may 5K ako. Ayun. Hindi ko rin alam kung bakit nandito ako, pero walang sigurado sa mundong to. Itataya ko na talaga ito sa'yo. Wala nang bawian to. Yun na. Okay, praise God. Salamat natin. Praise God. Maganda dyan. Mahal mo. Si Len, alam ko naman nagpapasabot. Pero kung hindi pa rin 5,000 na. Pero gano'n po maging maganda tulan. Yung mga biruan, sometimes, at hindi nawawala. Kasi kung nawala yan, kung hindi po enjoy ang buhay natin. Ano po? Ngayon, ano po? Ikaw dyan, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na pagkimonyo. Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, igagalang, at ingatan sa sakit at sa kalusugan na tanging sa kanya lamang ibisan habang kayong dalawa ang nabubuhay? Ako. Len? Ikaw, Len, tinatanggap mo ba ang lalaki ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong ibigin, aaliwin, at igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang bibisan habang kayo dalawa ay buhay? Opo. Pwede na magkaroon ng hawak magkakapatid pa. Yan. Ano po? Lalaki. Pakihawak at sumunod ka sa sasabihin ko, ha? Sabi, sa ngalan ng ating Panginoong Diyos, Sa ngalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Len, upang maging aking asawa, maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka at mamakan ka sa araw na ito sa araw nito at magpakailanman at magpakailanman sa hirap at sa ginhawa, sa hirap at sa ginawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at kasalanan, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka upang mahalin at ingatan ka. hanggang tayo'y Hanggang tayo'y paghiwalayin pag-iwalay ng kamatayan. ng kamatayan. Alinsunod Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. sa banal
kautosan ng Diyos. Ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Ito ang aming taus-pusong pangako sa iyo. Sabihin mo maganda ito. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita tinatanggap kita diyan dyan upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama upang makasama at mahawakan ka at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kamatayan, sa sakit at kamatayan, alinsunod alinsunod sa banal na kasulatan ng Diyos sa banal na kasulatan ng Diyos, hanggang paghiwalay tayo hanggang paghiwalayin ng tayo kamatayan. ng kamatayan. Ito ang aking Ito ang aking taos-pusong pusong pangako pangako sa iyo. sa iyo. Pwede po hawakan natin ang Amen. Ang singsing na yan ay simbolo ng iyong pagmamahalan. Kung makikita, meron na ito. Okay. So, ang singsing na yan ay simbolo ng pagmamahalan. Kaya makita mo, yan ay walang dito. Sabihin ko rin, ano man sitwasyon ay dapat nakasang-ayon ka sa pagmamahal na ito yung gawin mo, lalo na yung binibigay mo. Ano po? At hindi ito nawawasak na anumang bagay, anumang sitwasyon. Ano sabi ng pamilya nila ay ano man ang bagay na naranasan niyo napagtagumpay ng mas matatag kayo. Kaya ang sandigan ng Pilipinas na ang iyong pagmamahal ng Diyos. Ano po? At sa pamagitan ng Diyos, ano po? Ay tunay na ay iingatan. Ano po? Okay. So, gusto sa kanya, sabi ko sa kanya, ang sising na ito Ang singsing na ito ay pinagkakaloob ko sa iyo ay pinagkakaloob sa iyo bilang tanda ng aking pagmamahal. bilang tanda ng aming Tanggalin mo ito. Ang ganito. Amen. Yes. Gracias. Pag nadali mo pinagin, makita naman yan. Sabihin mo naman, John, Diyan, hanapin mo tanggapin mo ang sising na ito ang singsing na ito bilang magmamahal ko sa iyo. pagmamahal ko sa iyo. Gagawin ko lahat At gagawin ko ang lahat dahil sa pagmamahal ko dahil sa pagmamahal ko para sa Diyos. at para sa Diyos. Kahit na tayo, ipinahayag sa harapan ng Diyos sa kabuluhang ito ang iyong pagnanais sa pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamagitan ng kapangyarihang ibinibigay sa akin ng Christ for the World Center at ng Republika ng Pilipinas, ikaw, John at Len, ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinagkaisa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. John at Len, ano po? Naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan, naway kahabagan niya kayo at subaybayan, naway lingapin niya kayo na bigyan ng kapayapaan. Mga kapatid, kaibigan, nanay, magulang, sa buong narito, buong karangalan kong pinakihayag sa inyo at pinakikilala ang sa inyong lahat, ang bagong kasal, si Ginoong at Ginang John and then Ado. Now, you may give the God. Pagpalain mo yan, Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapagpapalit, salamat po sa tagpong ito. Natapos sa isang magandang sitwasyon, Lord, sa pamamagitan mo ang pag-iisang dibdib diyan at ganito nila. Salamat po, pagpalaan mo sila, ingatan mo sila, at tunay nga po na maranasan nila ang pagpapalang yan habang sila ay nabubuhay na kasama ka.
Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Talupan po natin. So, yung mga magulang muna, pwedeng one picture. Sarap.